Hello po, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Good evening po, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight is light and darkness. His own God is to do. Creature about God is light and darkness. Is a topic for tonight. Own God is this. Light and darkness. Yun po, that is a topic for tonight. O, sa kanya po lahat yun, yung liwanag, sa kakadiliman, siya rin po gumagawa nun. Siya gumagawa ng kabutihan, kasamaan, ganun. Kasi may choose po tayo sa Diyos kung anong gusto natin, kung sa kasamaan ba, sa kabutihan o sa kadiliman, sa kaliwanagan, ganun. May choose po tayo, meron tayong pagpili sa Diyos. Binigay niya tayo ng free will for choose. Binigay niya tayo ng choose kung ano ang gusto natin. Pero sa kanya rin po yun, yung kasamaan at kadiliman. Pagka yun ang gusto mo. Pero yung kasamaan, yung kadiliman, aalisin po ng Diyos yun sa paghukom. Lilipulin niya lahat yung nasa masama at saka yung dilim, tatanggalin niya na po yan sa bagong langit po kasi wala nang kadiliman doon, puro liwanag na ganun po. Pero yung kadiliman na yun, aalisin po ng Diyos yun, yung mga nasa kadiliman, lilipulin niya lahat yun, yung mga masasama at saka yung dilim. Kasi yung bagong langit at lupa, wala na pong kadiliman doon, puro liwanag na po yun. Pero sa kanya rin po yun. Kasi ginagawa ng Diyos na yung pagsubok sa Diyos yun, yung mga kung ginagawa ng Diyos na pagsubok po yun, yung mga si Satanas, yung masama, ganun. Para masubok niya yung tao kung gaano ang pananampalataya mo. Pero sa Diyos po lahat yun, yung darkness and light, ganun po. May choose kasi tayo sa Diyos, kung anong gusto natin, ganun. Pero siya po ang gumagawa ng lahat. Yung masamang espiritu nga, sa Diyos din po yung nanggagaling. Sa Diyos din po rin yun. Kasi yun ang gusto mo, yun ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ganun po yun. Siya po yung gumagawa ng kasamaan, ganun. Kasi lahat ng tao sa Diyos po yan siya po ang lumalang ng lahat ng tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa mga awit 33, wala nang nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi sa Diyos na. Sa kanya po lahat yan. Siya po ang gumagawa ng kabutihan at kasamaan. Kasi meron tayong choose kung anong gusto mo. Kung anong gusto mo sa buhay, kung buhay na walang hanggan, o yung merong kamatayan, yun, meron choose ang tao. Ito po, sabi ng banal na kasulatan, kasi siya yung may gawa rin ng tao, siya may gawa ng tao. Dito po sa 33:13. Sa mga awit po, 33:13. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat ng anak ng mga tao. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat ng nananahan sa lupa, na siyang naguhugis ng mga puso nilang lahat at nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Siyang humihugis ng puso, di ba? Siya, lahat naman tayo may puso. Kanya lahat yan, kahit na nasa kadiliman ka pa. Kasi kung anong gusto mo, yun ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Kung anong gusto mo, ibibigay sa'yo ng Diyos yun. Ito pa rin po sa Kawikaan. Kasi siya ang gumawa ng tao Kanya po lahat yan. Dito po sa Kawikaan 20:12.
Ang nakikinig na tenga at nakakitang mata, kapwa ginawa ng Panginoon. O, di ba lahat tayo merong mata, may tenga. O, yung nga lang, yung iba, yung ibang tao nasa kadiliman pa, gano'n. Pinadadala rin sa 30 ng Deuteronomio 15, saka 19:20. Tignan mo, inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan. O yun o, inilagay niya no. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito. Na aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong bini. O yun o. Pinapipili na sa atin ng Diyos yung buhay. Kung pinili mo yung sumpa, di ba? O patuloy ko po, na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya. Sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na binigay sa kanila. Ayun, binilagay niya yung buhay at kamatayan. May choose tayo kung anong gusto natin piliin, ganon. Kasi sa kanya rin yung kadiliman. Siya rin nagpapadala ng mga masasamang espiritu. Siya rin yung binibigay niya yung mga tao kay Satanas pagka yung ayaw sumunod sa kanya. Basahin ko sa inyo muli rito. Sa Deuteronomio 30, 19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito. Na aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. Ayun, binigay niya yung buhay sa kamatayan. Sabi niya ang pagkapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong bini. O yun kung ano gusto mong piliin. Diba? May choose tayo. Pero ang gusto ng Diyos, piliin natin yung buhay para mabuhay tayo. Ganon, kanya rin yan yung... Kasi siya yung lumalang sa lahat ng tao. Ganon po. Kanya po lahat yan. Kaya pero pinapipili tayo ng Diyos na, di ba? Sabi nga dito sa Roma, wala nang nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi sa Panginoon na. Sabi rito sa Roma. Sabi sa Roma rito, sa may 14:7. Kasi kanya po lahat yan, yung kadiliman, siya gumagawa ng kasamaan at kabutihan kung anong gusto mo. Ibibigay sa iyo ng Diyos. Dito po sa Roma, para maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Yun, kanya po yun. Kanya po lahat yun, yung mga ganon. Pagka kasi yung dati, yung mga bansa, pagka hindi sumunod yung Israel, siya rin nagpapadala ng mga kasamaan doon. Pagka hindi sumusunod yung bansang Israel, o kaya anumang bansa, di ba nagkakaroon ng digma, siya rin nagpapadala ng kasamaan. Pinapahamak ng Diyos yung mga Israel pagka yung hindi sila sumusunod. Kasi yung mga masasama, mga pansubok ng Diyos yan kung gaano ang pananampalataya mo, kung tama ba, kung matatag ka ba, ganon. Gaya ito, pamalo kasi ng Diyos yun, yung mga, pagka hindi sumunod yung mga Israel, pamalo ng Diyos yung mga Syria para tumino sila. Yan ang pinapalo ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Isaiah G5. Hoy, taga-Syria, napamalo ng aking galit. Siyang tungkod ng kasakapan ng aking pag-iinit. Aking susuguin siya laban sa maruming bansa, laban sa bayan na aking kinapuotan. Ay pagbibilinan ko siya upang manamsam at upang manunggab at yapakan sila na parang putik ng mga lansangan. Ayun, siya rin nagpapadala ng mga masasamang bansa para girahin yung Israel, ganun. Pagka hindi sila sumusunod. Kanya rin yun, yung mga gumagawa ng masama. Pero lahat ng masama, lilipulin ng Diyos yun.
Kasi pamalo ng Diyos yun eh, pamalong pansaway niya yun, oh, sabi rito. O, di ba pagka yung Israel dati, tumuhay sa utos, o pinapahamak sila ng Diyos, o sinakop sila ng Babylonian, di ba? Yung hari doon na 40 years. O, ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyo ulit. Dito po sa Isaiah 10:5. Hoy, taga Syria na pamalo ng aking galit. O yun, pamalo kasi pamalo ng Diyos yung mga masasama eh, para kung subukin yung matuwid kung gaano ba siya o ganon. Siyang tungkod ng kasangkapan ng aking pag-iinit. Aking susuguin siya laban. Siya rin yung, sa kanya rin yun, yung mga masasamang bansa na ano. Pero lahat yung lilipulin ng Diyos yun, kahit nasa kanya yon. Kasi ang ititira ng Diyos yung nasa sumusunod sa kanyang utos, yung pumili ng liwanag, ganun. Kanya rin po yun. Pero ngayon, hindi na po eksistong ganito, pinagbabawal na to ng Diyos eh, yung gera. Pinagbabawal na to ng Diyos, hindi na po pinag-exist ng Diyos to. Kasi pinag-isa na tayo sa Panginoong Yesus eh. Wala na pong dapat gera ngayon. Kasi pinag-isa na nga tayo ng Panginoong Yesus. Pag-iisay na tayo sa Panginoong Yesus sa isang katawan, kaya hindi na po dapat yung mga gera-gera sa mga bansa. Kasi ang Diyos natin, iisa pero mag-ama, ganun po. Bawal na po yung gera-gera ngayon, hindi na po yun ino-honor ng Diyos, yung gera-gera, hindi na po yun. Wala na po yun, kasi isa na tayo ng Diyos eh. Sabi nga ng Panginoong Yesus eh, nung nagkatawan tao siya, di ba? Wala na po yung gera-gera ngayon, hindi na po, pinagbabawal na po yun ng Diyos, yung gerahin mo yung bansa. Sabi nga ng Panginoong Yesus eh, love your neighbor, di ba? Sabi nga, love your neighbor, o ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. O, love your neighbor na ngayon, wala na po yung gera-gera ngayon. Kasi pinagano na tayo ng Diyos, pinag-isa na tayo, pag-iisay na tayo sa isang katawan, yung mga Hudyo, yung mga Hintil sa Panginoong Yesus para magkasundo na yung mga bansa. Hindi na po exist ngayon yun, yung gera-gera na inaano ng Diyos dati. Hindi na po yun. Ang exist lang ngayon, yung mga disaster. Ayun, disaster na lang pinadadala ng Diyos ngayon sa mga bansa pagka ayaw sumunod. Nililipol niya, ganun. Yun po, ito sabi po ng banal na kasulatan, no? Wala na po yung gera-gera. Dati siyang gumagawa nun. Wala na po yun. Pinadala-dala niyo yung mga bansang matatanda para girahin yung Israel, di ba? Pero ngayon hindi na po ngayon yun exist. Hindi na po ini-exist ng Diyos yun kasi pinag-isa na tayo yung sa isang katawan sa Panginoong Yesus eh. Ganun, pag nabaptize tayo. Ito po sa Jeremias 28:8. Ang mga naging propeta bago ako at bago ikaw, nang una ay nanghula laban sa maraming lupain, laban sa malaking karian, tungkol sa digma at tungkol sa kasamaan, at tungkol sa salot. Ayun, no, dati, di ba, nanghula sila tungkol sa mga digma, tungkol sa kasamaan, tungkol sa salot, sabi rito. Pero ngayon, hindi na po ngayon yung ini-exist ng Diyos kasi titipunin na tayo ng Diyos sa lahat sa isang katawan sa Panginoong Yesus. Pinag-isa na eh. Patuloy ko po. Ang propeta na ng hula tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta. Tunay na sinugo ng Panginoon siya pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. Ayun o, yung hula ngayon, puro sa kapayapaan na. Ito, yung tunay na sugo ng Diyos, yun ang hula tungkol sa kapayapaan na. Pero pagka nanguhula yung propeta, no, o yayaman ka, magbigay ka, siksik, liglig, para yung mga pagpalain ka ng Diyos. Hindi po yun, bulaan po yun. Kasi ang propeta dapat ngayon, nanguhula na lang tungkol sa kapayapaan ng mga bansa, ganun po. Makikilala nga siyang propeta, sabi rito, kung ang salita ng propeta nangyayari o ganun. Ibig sabihin, yung pinauutos ng Diyos,
natutupad niya, napapatupad niya sa mga miyembro, ganun po. Yung kapayapaan, ito sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli, sa Jeremias 28:8. Ang mga naging propeta bago ako at bago ikaw ng una ay nanghula laban sa maraming lupain at laban sa mga malaking karian tungkol sa digma at tungkol sa kasamaan at tungkol sa salot. Ayun dati nanghula sila tungkol sa digma, salot, kasamaan. Pero ngayon hindi na ngayon. Ang propeta ng Diyos ngayon, nanguhula na sa kapayapaan ng lahat ng mga bansa. Kasi pinag-isa na tayo ng partipunin na nga tayo ng Diyos sa isang katawan, di ba? Kay Kristo Jesus. Wala na po ngayon, hindi na po pinai-exist ng Diyos yung ganun. Bawal na po yun. Sabi nga, love your neighbor, di ba? Sabi. Papatuloy ko po. Ang propeta na nanguhula, ang tungkol sa kapayapaan, makikilala nga siyang propeta. Tunay na sinugo ng Panginoon siya. Pagka ang salita ng propeta ay nangyayari. O yung hula na yung nanguhula na ngayon sugo ng Diyos, yung tungkol na lang po sa kapayapaan. Ganun po. Kapayapaan na lang. Wala na po yung mga digma-digma. O ganun. Pero kung nanguhula, babulahin ka, di ba? O magbigay ka, siksik-liglig para pagpalain ka, ganun. Pero ganun propeta, di ba? Payayamanin ka. Magbigay ka, ganun. Pero yung nanguhula tungkol sa pagyaman mo, hindi po propeta ng Diyos yun. Ang propeta ng Diyos, yung nanguhula sa kapayapaan ng mga bansa, itong sabi ng banal na kasulatan. Pero bubulahin ka ng propeta mo, magbigay ka ng marami, siksik-liglig, maapaw para payamanin ka ng Diyos. Hindi ganun. Hindi po ganun yung tugo ng Diyos. Kailangan yung propeta, yung kapayapaan na hinuhula niya, ganun. Kasi pinag-isa na nga tayo ng Panginoong Yesus, sa isang katawan, pag-iisayin na tayo, upang matipo niya ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat sa buong lupa, di ba? Wala na po yung gera-gera, pinagbabawal na po ng Diyos yun. Basahin ko sa inyong muli rito. Dito sa Jeremias 28:9. Ang propeta na nanguhula tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta. Na tunay na sinugo ng Panginoon siya. Pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. O yun yung hula ng propeta tungkol sa kapayapaan dapat mangyari, matupad. O, yung pinatutupad mo yung kapayapaan, ganon. Sa mga bansa, sa pamilya, o ganon. Hindi yung mahuhula ka magbigay ka, siksik, liglig, umaapaw para pagyamanin ka. Hindi po yun. Hindi po sugo ng Diyos yun. Yung bobulahin ka para magbigay ka ng marami, para payamanin ka, hindi. Ang sabi rito, tungkol sa kapayapaan, na nanghula, sabi rito, ang propeta ng hula, tungkol sa kapayapaan, ay makikilala nga siyang propeta. Na tunay na sinugo ng Panginoon siya. Pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. Yun Ano ba yung dapat mangyari? Yung lahat ng utos ng Diyos, dapat mangyari sa propeta yun. Yung tinuturo niya ang lahat. Ganon, tinuturo niya. Tapos nangyayari, tinutupad. Di ba wala namang ganyang propetang nanguhula lahat, di ba? Hindi nga sila nanguhula lahat kundi nag-alis dagdag sila, di ba? Nag-alis dagdag ng mga aral, di ba? Sabi ng Diyos, iludan tuhod sa pangalan ng Panginoong Yesus, di ba? Sabi sa banal na kasulatan. Anong ginagawa nila? Ayun, nakatayo. Nakatayo pagka sumasamba. Mali yun. Tanyo, hindi nila tinutupad, di ba? Yun, hindi propeta ng Diyos yun. Kasi dapat yung salita ng propeta, nangyayari, nagaganap. Yan ang tunay na propeta, sabi ng Diyos dito. Pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. Yun, nangyayari dapat yung pinasasabi ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Magbigay ayon sa pinasya ng puso. Hindi naman ganun na yung mga propeta ngayon, di ba? Kung ano-ano pinag-iingi sa inyo. Di ba? Kung ano pinag-iingi sa inyo. Ang mga bulaan po yun. Sabi ng Diyos, iludan tuhod. Di ka naman lumuluhod. Di ba? Sabi ng Diyos, gagayak ng matimtimang damit at tinahon.
O, di ba? O, anong damit mo? Nakalabas yung dibdib, di ba? Tapos, magsisimba. O, hindi po yun. Eh. Kailangan pinagbabawal mo yung mga bawal sinutos ng Diyos, di ba? Tapos, magsisimba, naka-short. O, tamo nga. Hindi po yun. Dapat matutupad yung mga nangyayari pinasasabi ng Diyos. Ganun po. Ganun. O, di ba? Ganun po. Hindi yung magsisimba ka, yung pala simbang tanan, o, di ba? Simbang gabi raw yun. O, ganun, dapat nangyayari po yung pinasasabi ng Diyos. Yun po yung tunay na propeta sa kapayapaan. Ganun po. Sa kanya po yan, yung kadiliman, kasamaan. Siya nagpapadala ng mga kasamaan sa mga bansa pagka hindi po sumusunod sa kanya. Ayun, pagka hindi sumusunod, binibigay ng Diyos yung tao kay Satanas. O, dito sabi ng banal na kasulatan, kasi kanya rin yung darkness eh. Kanya rin po yun. O gaya ng Panginoong Yesus, di ba? O ibinigay ang Panginoong Yesus sa kapangyarihan ng kadiliman para matubos niya tayo sa kasalanan, di ba? O ganun din yung tao, binibigay rin ng Diyos kung ano gusto mo, kasi may choose tayo kung ano gusto natin, yung kadiliman ba, o kaliwanagan, o kasamaan, o kabutihan, o may choose tayo. Binibigay sila ng Diyos do sa mga kay Satanas, sa kasamaan. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Pagka hindi sumusunod, binibigay ng Diyos yun. Kasi ang Panginoong Yesus, ang Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. O sino ba yung mga patay? Di ba yung mga nasa kadiliman? O bagamat siya'y buhay ay patay, di ba? Ang taong nagpapakabuyo sa kalayawan, na bagamat siya'y buhay ay patay, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi sa Roma, ibinibigay sila ng Diyos kay Satanas. Dito po sa Roma 1:26. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita. O, binibigay, di ba? Sabi, ibinigay. O, binigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita. O, di ba? Binibigay ng Diyos doon. O, patuloy ko po. Sapagkat pinalitan nila ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyong nalalaban sa katutubo. Gayun din naman ang mga lalaki nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nagningas sa kanilang karunihan. Nang pita sa isa't isa na gumagawa ng kalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki na tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. O, di niya, binibigay ng Diyos yung tao pag anong gusto mo. Di ba? Binibigay niya, upang gawin niya mga bagay na hindi nararapat. O, binibigay ng Diyos yung tao sa kadiliman. Kung yun yung gusto mo, pinadadalas din sa kanila ng Diyos. Ganun po. Kasi kanya rin yung darkness eh. Siya po yung gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng kabutihan. Kanya po yun. Ito rin sa unang Korinto, Ito rin po sa unang Korinto. Dito po sa unang Korinto 5:1. Ayun, binibigay ng Diyos sa kasamaan yung binibigay ng Diyos sa kadiliman yung ayaw sumunod sa kanya, binibigay niya kay Satanas. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Saka dito po sa unang Korinto 5:1-5. Sa kasalukuyan, nababalitaan na sa inyo may pakikipid. Ang ganyang pakikipid ay wala kahit sa mga hintil na isang sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Aking hinatulan na ang gumagawa ng bagay na ito, na tulad sa ako'y naharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, nang nagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus,
upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas. O, no? Upang ang ganyan, sabi, ibigay kay Satanas. O, sabi, sabi rito, patuloy ko po, no? Sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng paghukom. O, binibigay ng Diyos yung gusto mo kung anong gusto niya Gusto mo ng kasamaan, bibigay ka ng Diyos doon sa kadiliman kay Satanas. Kasi kanya rin yung kadiliman saka yung kasamaan. Siya pong gumagawa noon. Ito sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli, no? Dito po sa unang Korinto, 5:5 na lang. Upang ang ganyan ay bigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman. Upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ayun, ibinibigay niya kay Satanas yung mga tao pagka yung kasi kanya rin yan ginagawa ng Diyos na pagsubok sa Satanas para kung ang pananampalataya mo tama ganon o kanya po yan. Kaya may choose kasi tayo kung anong gusto natin, kung kadiliman ba o kasamaan, kabutihan, o may choose kasi tayo Kaya rin dito sinabi sa unang, ito rin po sa sa unang Timoteo, sabi rito, ito rin po sa unang Timoteo 1:19, ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budi, na nang ito itakwil ng iba, sa kanya ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Nanang sa mga ito ay si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y turuan, wag mamusong. Binibigay niya sa kadiliman yung tao, di ba? Binibigay niya kay Satanas kung anong gusto mo. Ganun. Pagka yung, kasi may choose tayo kung anong gusto natin, di ba? Sabi ng banal na kasulatan, diligay ko ang buhay at ang kamatayan, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, sabi, di ba? Sabi Deuteronomio. O yun, binibigay niya sa kadiliman din yung tao kasi kanya rin yun Siya rin po ang gumagawa nun, yung mga bagay na ganun. Gaya rito sa yung masamang espiritu, kanya rin po yun. Siya nagpapadala ng masasamang espiritu. Ito sabi po sa banal na kasulatan. Dito po kay Samuel. Yung masamang espiritu kasi sa Diyos din po yun. Siya nga gumawa nung lahat di ba? Kaya nung ihiwalay sa yung Holy Spirit niya, tapos masamang espiritu naman ang ibibigay sa iyo, ganun po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi kanya rin yung liwanag at ang kadiliman. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa unang Samuel 16:14. Ito nung nagkasala si Saul, hindi siya sumunod sa Diyos, umiwala yung Holy Spirit sa kanya, yung masamang espiritu naman ang pinadala ng Diyos sa kanya, kasi kanya rin yung mga masasamang espiritu Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa unang Samuel 16:14, at ang espiritu ng Panginoon ay umiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumabagabag sa kanya. Kita nyo nga yung masamang espiritu mula rin sa Panginoon. Kanya rin po yun. Ganun po, Babasahin ko sa inyo muli. Ang espiritu nga ng Panginoon ay umiwalay kay Saul. At isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumabagabag sa kanya. Bumabagabag sa kanya, di ba? Ganun po yun. Dito rin po sa sa may unang hari naman po. Sa unang hari 22:20. Kung ano kasi ang gusto mo, yun ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung Holy Spirit ba gusto mo, o masamang espiritu, yun ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Gaya naman dito kay kay Akab, tapos isang mandarayang espiritu, ibinigay sa kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa unang hari 22:18. Patuloy. At sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, di ba isinaysay ko sa iyo na siya hindi manghuhula
ng mabuti sa akin, kundi ng kasamaan. At sinabi ni Mikas, kaya't iyon din ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan at ang buong hukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya, sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. At sinabi ng Panginoon, sinong dadaya kay Akab upang siya'y umahon at mabuwal sa Ramot Galaad? At ang isa'y nagsalita ng ganitong paraan at ang isa'y nagsalita ng gayong paraan. At lumabas ang espiritu na tumayo sa harapan ng Panginoon at nagsabi, aking dadayain siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, paano? At kanyang sinabi, ako'y lalabas at magiging mandarayang espiritu sa bibig niyang mga propeta. At kanyang sinabi, iyong dadayain siya at mananaig ka rin. At lumabas ka at gawin mong gayon. Ayun masamang espiritu, yung madarayang espiritu, nanggagaling din po sa Diyos yan. Kaya siya po yung gumagawa ng lahat ng mga bagay. Diyos po ang gumagawa ng lahat ng mga bagay, kasamaan, kabutihan, siya po yun. Aking ginawa yung, di ba, nilikha niya yung langit at lupa, o yung ginawa niya yung liwanag, kadiliman, pati rin yung kasamaan, siya rin po ang gumagawa. Kanya po yan, kasi may Diyos tayo kung anong gusto natin sa buhay, o kung anong gusto natin, kung maligtas ba tayo, hindi. May Diyos kasi tayo sa Diyos. Pero ang Diyos, siya po yung gumagawa sa lahat. Ganun po. Sabi nga rito sa banal na kasulatan, siya ang gumagawa ng sa lahat. Miski sa pag-ibig. Sabi rito ng banal na kasulatan, dito po sa Pilipos. Dito po sa Pilipos 2. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat, maging sa pagnanasa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kung anong gusto mong nasa, ayun, ibibigay sa'yo ng Diyos. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, Dito po sa Pilipos 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa, sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. O, di ba siya yung gumagawa? Ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yun po, ito pa po sa gawa. Ito po sa gawa rin po, dito sa 17. Siya po yung gumagawa ng lahat yung Panginoong Diyos. Siya po yung, kanya po yung, kung anong gusto mo, yung ibibigay siya ng Diyos. Gusto mo sa kadiliman, bibigay ka niya sa kadiliman. Gusto mo sa kasama, bibigay ka niya doon. Kung kaya kay Satanas ka na, wala kang buhay na walang hanggan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa gawa 17:24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na narito. Siya palibasa ay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay ng lahat ng buhay. Siya yung nagbibigay ng lahat ng buhay sa tao. Di ba? Kaya kanya lahat po yan. Kahit na nasa kadiliman ka pa yung buhay mo sa Diyos At ang hininga ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Na tinakda ang kanilang talagang ayos na mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling maapuwap nila siya at siya'y masumpungan, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos. Sa Kanya tayo nabubuhay at nagsisikilos, di ba? Yun, Diyos ang gumagawa ng lahat sa atin, kahit saan tayo, kahit kadiliman pa, kahit kaliwanagan, siya po yun, Sabi rito, sapagkat sa Kanya tayo nang mabuhay at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling manunula, sapagkat tayo naman sa Kanyang lahi, Diyos ang gumagawa sa atin. Diyos po ang gumagawa ng lahat, yung kabutihan, kasamaan. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Siya po yung gumagawa ng kasamaan at kadiliman. Yun. Diyos po ang gumagawa niyan. Kahit na, kasi kung anong gusto mo,
Yun ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan din po sa sa may Ecclesiastes 9:1. Sapagkat lahat ng ito ay inilaga ko sa aking puso upang sisyatin ang lahat ng ito, na ang matuwid at ang pantas at ang kanilang mga gawa ay nangasa kamay ng Diyos. O tingnan nga, lahat ng gawa natin sa kamay ng Diyos, maging sa pag-ibig o pagtatanim, hindi nalalaman ng tao. Lahat ay nangasa harap nila. O yun o. Lahat ay nangasa harap nila, sabi dito sa banal na kasulatan, di ba? Ganun po, lahat po siya po yung gumagawa, yung kadiliman, kasamaan, kabutihan, siya po yun. Pero yung digma, wala na po yung digma, di ba? Sabi yung binasa ko sa inyo. Hindi na po ini-exist ng Diyos yung mga digma, puro kapayapaan na lang, ganun. Kung nanguhula ng kapayapaan, makikilala nga siyang propeta. Pagka ang salita ng propeta ay nangyayari, di ba? Wala na po yung digma, hindi na po ini-exist ng Diyos yun. Disaster na lang pinadadala ng Diyos sa mga makukulit na bansa, matitigas ng ulo, mga disaster na lang. Yung gera-gera, pinagbabawal na po ng Diyos yun. Wala na po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Wala na po yung gera-gera eh. Kasi ang mga bansa paroroon na sa Jerusalem para makipag-isa sa Panginoong Yesus. Kasi yung Jerusalem, yung talagang tunay na church. Kabagi tayo, pag sumusunod tayo ron. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Isaias 2:1. Ang salita na naalaman ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem. At mangyayari sa huling araw na ang bundok sa bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparoon. O tinga, lahat ng mga bansa magsisiparoon sa Jerusalem at maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, hali kayo at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. Tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. O yung Jerusalem talaga tunay na church eh. Sabi rito. At sila yahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao. At kanilang pupupukin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod. At ang kanilang mga sibat ay magiging makarit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa. O binagbabawal na yung tabak ng bansa sa bawat bansa di ba? Kasi nga pinag-isa na tayo sa Panginoong Yesus Gusto niya makipag-isa ang sanlibutan sa Kanya na hindi na ibibinang sa kanila ang kanilang makasalanan, di ba? Sa Panginoong Yesus ito. Ang bansa ay hindi na magtataas ng tabak laban sa bansa o mag-aaral pa man sila ng pakikipagdigma. O sambayan ni Jacob, hali kayo at tayo magsilakad sa liwanag ng Panginoon. Lalakad na tayo sa liwanag ng Panginoon. Wala na po yung mga ganung digma, yung gera-gera, bawal na po sa Diyos yun. Ang pinadadala na lang ngayon, disaster na lang. Disaster na lang sa mga bansa. Yung gaya na nangyari sa LA, di ba? Nagpadadala ng Diyos ng apoy. Ayun, bawal na yung makipaglaban ng bansa sa bansa. Kasi nga, makipagkasundo nga lahat ng sanlibutan sa kanya, di ba? Hindi na binibilang sa kanilang makasalanan. Wala na po yun. Pero siya rin ang gumagawa ng kasamaan at kadiliman. Wala na. Kasi yung mga kadiliman, yung mga kasamaan yun, mga tatang kasamaan, pagdidigma, yun, siya rin gumagawa, sabi sa banal na kasulatan, ganun po. Siya pong gumagawa niyan, mga ganyan. Ito, basahin ko sa inyo muli rito, kasi yung digma, hindi na yung ini-exist Kasi yung propeta nga, nanguhula na dapat sa kapayapaan, di ba? Sabi ng banal na kasulatan, hindi na sa mga digma-digma. Basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Kasi yung mga kasamaan, sa Diyos din yan yung mga kasamaan. Pero yung kasamaan na yon sa paghukom, lahat yung lilipulin na ng Diyos, mananatili na yung kabutihan na, ganun po. Basahin ko sa inyo muli rito.
Kasi hindi na pinag-i-exist ng Diyos tong mga digma-digma yung mga gera-gera, hindi na oh. Kundi yung kapayapaan na lang, sabi rito, dito po sa Jeremias 28:8. Ang mga naging propeta bago ako at bago ikaw ng una ay nanghula laban sa maraming lupain at laban sa malaking kaharian tungkol sa digma at tungkol sa kasamaan at tungkol sa salot. Ayun dati yung gano'n, hinuhula nila yung mga digma-digma, pero ngayon hindi na po yun. Kundi ang propetang sugo ng Diyos, nanghula na lang tungkol sa kapayapaan para sa lahat po ng mga bansa. Ito sabi, patuloy ko po, ang propeta na nanghula tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta. At tunay na sinugo ng Panginoon siya. Pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. Dapat mangyari lahat yung pinasasabi ng Diyos, masusunod. Ganun po yun. Masusunod. Di ba iba, hindi naman nangyayari. Nagdagdag bawas. Ganun. Ito, wala na kasi yung pakikidigma. Hindi na po uso yun. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa Isaias 2:3 na lang. At maraming bayan ay magsisiyaon at magsabi, hali kayo at tayo magsiyahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. At tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. At siya hatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay magiging mga karit. Ang kanilang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa. Bawal na yung tabak ng mga bansa sa bansa. Hindi na po exist yung gerang-gerang yun Pinagbabawal na ng Diyos yun. Sabi nga, love your neighbor, di ba? Patuloy ko po. Mag-aaral pa man sila ng pakikipagdigma. O sambayan ni Jacob, hali kayo at tayo magsilakad sa liwanag ng Panginoon. Wala nang digma-digma na yun. Hindi na po pinag-i-exist ng Diyos yun. Sabi niya, love your neighbor na. Ganun po. Pero siya po yung gumagawa ng kasamaan, kabutihan. Kanya po lahat yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Kasi yung kadiliman at kaliwanagan, magkaparis sa Diyos yun. Ito, basahin ko muna sa inyong liwanag at kadiliman, Kanya rin kasi yung liwanag at kadiliman, Magkaparis sa Diyos yung liwanag at dilim. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa mga awit, 139:12. Ang kadiliman man ay hindi na kukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo, magkaparis sa Diyos yung liwanag at dilim kasi kanya rin po yun. Gaya rin dito sa 74:16, 74:16 naman dito sabi sa mga awit, 74:16, sabi rito, ang araw ay iyo, ang gabi ay iyo rin. Iyong inihanda ang liwanag at ang araw. Kasi kanya rin yung araw, liwanag, kanya rin yun. Sabi nga rin, ang mandaraya ay kanya rin, di ba? Sabi rito sa banal na kasulatan, dito po kay Job naman. Ang nadadaya at mandaraya ay kanya rin, sabi rito sa banal na kasulatan, ito po sa Job. Sabi rito sa Job, dito po sa 12 ng Job. Ito po sa 12 ng Job, 16. Nasa kanya ang kalakasan at ang karunungan. Ang nadadaya at ang magdaraya ay kanya. Kanya rin yan. Sino ba yung magdaraya? Di ba yung mga nasa kadiliman? Yung gumagawa ng kadiliman. Kanya rin kasi yun Yung mga gumagawa ng kasamaan, kanya rin yun. Pero lahat ng yung gumagawa ng kadiliman kasamaan, lilipulin ng Diyos yun. Mananatili na yung liwanag sa pag-uukom. Wala nang dilim doon sa bagong langit at lupa. Basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Job 12:16. Nasa kanya ang kalakasan at ang karunungan. Ang nadadaya at ang magdaraya ay kanya. Kanya lahat yan yung
Yung wala sa kadiliman at nasa kadiliman, kanya po yun. Siya po yung gumagawa ng lahat ng yun. Sabi niya dito sa banal na kasulatan. Kasi pinangsusubok din Diyos yun, yung mga masasamang tao sa mga matutuwid, ginagawa niya rin pagsubok. Ito sabi ng Diyos, siya yung gumagawa rin ng kasamaan at saka kadiliman. Ito sabi ng banal na kasulatan, dito po sa Isaias 45:7. Aking nilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at tumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Siya rin gumagawa ng lahat ng mga bagay, di ba? Yung liwanag, kadiliman, kasamaan, kabutihan. Sabi niya rito, siya po may sabi, kanya po rin yun, yung kadiliman at kasamaan. Kanya rin po yun. Basahin ko sa inyong muli. Balang yung mga nasa kadiliman, yun yung ipapahamak ng Diyos sa araw ng paghukom. Kasi yun ang pinili mo di ba? Kasi may choose ka nga, may choose tayo kung ano ang gusto mo. Sabi ng Diyos, iniligay ko ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Basahin ko sa inyong muli rito sa Isaiah 45:7. Aking nilalagay ang liwanag at nilikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at nilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Siya yung gumagawa ng kasamaan ay kadiliman, kapayapaan, yun po, kanya po lahat yun. God bless po, yun po yung ating paksang natapos. Light and darkness is own God. Do to God about this. Said to Almighty God. Ayun po, kanya po lahat yan. Yung kaliwanagan, kadiliman, kabutihan, kasamaan, kapayapaan, kagulon. Siya po yung gumagawa nun. Kaya mamili ka lang kung anong gusto mo, di ba? Pinili mo yung kadiliman, kasamaan, ibibigay ka ng Diyos doon, ibibigay ka sa Satanas. Ganun po. Pagka naman lumakad kayo, nandun ka sa Diyos, sa Panginoong Yesus. God bless po, yun po yung ating paksang natapos. Yung light and darkness is our own God. And do God about this. Thank you po, God bless po, ingat po. Pangalan ng Panginoong Yesus. God bless. Ingat.